Limo, ang swerte ng pamilya mo. Maganda at mabait ang manugang mo. Narinig ko na nagkakahalaga lang babae niya ng 8,000 yuan. Magandang presyo na din. Isa na siya ulila na magpapakasal sa pamilya namin pinaghirapan niya at nilin mo. Ma, huwag kang ganyan kay Tian-Tian. Isa pa, ang mga katulad ni Tian-Tian ay madali lang utuin. Pwede na siya maging yaya sa bahay. Mahirap na makahanap ng katulad niya. Narinig ko na binigyan niya kayo ng 300,000 yuan bilang down payment. Tama ka dyan, mahinihintay pa kami na bayad sa kanya. Hindi na ako makapaghintay. Limo, tama ba lahat ang narinig ko? Tian-Tian, nandito ka na pala? 3 taon tayo nagsama. Sa mga panahong problemado ka, nandun agad ako para sa'yo. Nung nagkasakit ang mama mo, naglibag ko para palagaan siya. Di ba nga nung una, 88,000 yuan ibibigay mo, pero di mo maibigay at initindi kita. Kasi sabi mo, bibili tayo ng bahay. Nung bigyan ng 300,000 yuan ang pamilya ko. Samantala ni Kusing walang binigay ang pamilya mo. Sabi mo, buong buhay ng mama mo, di siya nagkaroon ng sariling bahay. Pumayag ako na i-transfer ang bahay sa kanya. Ginawa ko yung lahat, Limo. Dahil ang kalagot ratutuhin ako ng pamilya mo na maayos. Pero, yaya lang palang tingin niya sa akin. Hindi. Tian-Tian, makinig ka sa... Huwag mo akong hawakan! Walang hiya! Grabe ka na magsalita sa pamilya ko. Baka nakakalimutan mo pinatay mong magulang mo. Buti nga't pumayag pa si Limo sa'yo. Kahit pa magkano ang ibabayad mo, walang magkakagusto sa'yo. Talaga ba? Kung ganon, handa kaming magbigay ng 88 million para sa kasal. Lolo? Lolo? Ala, anong nangyayari? Lolo, okay ka lang po ba? Tumawag kayo ng ambulansya. Ang kamot ko. Iha, ang matandang yan ay mukhang stammer. Mag-iingat ka at baka mapahamak ka. Kaya di na ako basta-basta tumutulong na di ko kilala. Oo, pero emergency to. Mabuti na at mabait na bata si Kian-Kian. Kaya kong bayaran kahit magkano pang hingin nyo. Ito ang 88 million na cheque. Kunin mo. Tanan mo, mamuhay ka ng masaya at mayapa. Hindi mo kailangan ng mga taong ginagamit ka lang para sa pansariling interes. Hindi ka nababagay sa pamilya nila. Saan ka ba nang galing matanda ka? Nagdala ka pa talaga ng peking cheque dito? Baliw ka ba? 88 million pang nilagay mo? Nababaliw ka na talaga. Umalis na nga dito. Tian-Tian! Bakit mo ako pinipigilan? Ma, tama na. Naiintindihan ko na. Magkakasabot kayong dalawa. Siya ang hiningan mo ng pera, tama? Pero nagkukunwaring mayaman? Huli na kita. Hindi ka pa kinasal pero makapal ang mukha mo. Ma, tama na. Kung alam ko lang na di dapat kita pinakasal sa kanya, palabasin mong matandang to, kalimutan mo na ikakasal ka ngayon. Ang pera hinihingi niyo ay masyadong mataas. Kaya hindi na ko tutuloy. Wag! Tian-Tian! Tian-Tian! Makinig ang lahat. Saksi kayong lahat ngayong araw. Ang kasal namin ni Limo ay kinakansila ko na. Pinuputol ko na ugnayan ko sa kanya at ang pamilya niya. Tian-Tian! Mr. Gu, ang project po ng Tianxin Group ay tapos na. Pakipirmahan na lang po. Oy, Lolo. Di ba sabi mo aatin ka ng kasal ngayon? Yuanzo, pumunta ka dito. Kailangan kita agad dito. Huwag kang mag-alala, Lolo. Pupunta na po ako. Lolo, anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Yuanzo,
Kailangan kita dito dahil sa kanya. Siya si Jake Kian. Kian, ito nga palang apo ko. Hello. Iwanzo. Kayong dalawa, kumuha kayo ng wedding certificate. Gawin niyo ito para sa akin. Ano? Ano? Lolo. Ano kasi Lolo, malaki pong naitulong mo sa akin at nagpapasalamat ako doon. Hindi mo po kailangan gawin to. Tsaka, muntik na din akong kinasal. Parang ayoko na po muna umulit ngayon. Gusto ko po muna mag-focus sa career ko. Kung ganon, matutulungan pa rin kita. Alam kong kulang pa yung 88 million yuan. Ganito na lang, bibigyan kita ng 3 bahay, 5 mamahaling sasakyan. Ito, bibigyan pa kita ng 1 bilyon. Ano sa tingin mo? Hindi pa sapat ang 88 million. Gold digger ata itong babaeng to. Pasensya ka na, Miss Shi. Ulyanan niya kasi tong si Lolo. Akala niya mayaman ng pamilya namin. Kahapon lang ay akala niya yung public CR ay kwarto niya. Ano kasi, kakabalik ko lang sa China. Wala pa akong trabaho o bahay. Wala ding sasakyan. Mr. Gu, kasi... excuse me. Sasagutin ko muna to. Lolo, sagutin ko po muna. Hello? Hello, si Miss Chi ba to? Magandang design na to. Ang lola mo ay may cerebral hemorrhage. Nasa ospital siya ngayon. Pagkihanda na lang po ang surgery fee niya. Po? Magkano pa surgery fee niya? Ang surgery fee ay 500,000. 500,000? Sige po, salamat. 500,000? Kahit pagbayad minimum 300,000. Kailangan ko pa ng 200,000. Iho, anong ulyanin ang sinasabi mo? Hindi mo alam ang ginagawa mo. Hindi natin siya kilala. Basta-basta ka na lang babibigay ng kung ano-ano sa kanya. Ikaw ang hindi alam kung anong sinasabi. Kilala ko ang batang yan. Dahil sa kanya, nakatayo pa ang lolo mo ngayon. Kaya magagawa mo sa kanya ang alagaan siya. Dapat ay maging mabuti ka sa kanya. Kung hindi niya ako niligtas noon, matagal na sana akong pinaglalamayan ngayon. Lolo naman. Alam mo namang wala din ako ngayon. Kung sasama sa akin si Miss Chi, kawawa lang siya. Isa pa, halatang ayaw niya din ako kasama. Gusto ko! Kian, talaga bang gusto mo? Opo, Lolo. Mabuti. Susunod ako agad sa inyo. Dalhin mo ang batang ito para magpakasal. Mr. Gu, pwede bang 200,000 ang hingin ko? Mukhang ginagawa niyo to dahil sa pera. Hayaan mo na, mamaya ko na lang po problemahin si Lolo. Makikipag-divorce na lang ako kaagad. Ha? Anong... Bank account mo. Okay. Ito. Ang bilis! Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi ko inasang magagawa ko to dahil sa 200,000. Sa di ko pa kilala, ang importante gumaling si Lola. Ito na ba yung marriage certificate? Ako na lang ang magtatago nito. Apo ko, Changqian, simula ngayong araw, mag-asawa na kayo. Tandaan ninyo, maghihintay ako ng apo. Malusog at poging apo. Lolo! Changqian, ang bracelet na to ay pamana ng aming pamilya. Gusto kong ibigay ito sa iyo, apo ko. Hindi mamahalin, pero mahalaga. Lolo, kahit wag na po. Nagkakahiya. O siya, mauna na ako sa inyo. Kayong mag-asawa, ahayaan ko na kayong dalawa. Paalam. Lolo! So ano? Ikaw muna. Ano to? Kasunduan? Nagsulat siya ng kasunduan sa likod ng 88 million check. Nababaliw na ba siya? Alam kong labag sa loob mong ikasal. Mabuting tao ang lolo mo. Kaya hindi ko pwedeng samantalay ng kabutihan niya. Malapit ko na makuha ang sahod ko. Pwede akong maghanap ng part-time para makaipon ako para sa'yo. Pangako, mababayaran kita. Anong trabaho mo? Jewelry designer.
Pero kakagraduate ko lang kaya di pa promoted. Kung ganon, yung design draft, ikaw ang gumawa nun? Hindi ko sinadyang nakita, nahulog mo lang yun kanina. Hindi ko naman tinignan. Ayos lang, ako nga gumawa ng design. Good for submission na yun. Akin na cellphone number mo. Kahit na may marriage certificate na tayo, pero yung relasyon natin ay isang kasunduan lang. Kaya ayos lang sa akin na hindi tayo magsama. Tawagan mo ako pag may kailangan ka. Saan ka pupunta? Maghanap ng trabaho. Teka, hati na kita. Hintayin mo ako. Go, Yanzo! Nasaan na yun? Nandito lang yun siya eh. Go, Yanzo! Go, Yanzo! Muntik ka na niya makita, Mr. Gu. Sino pala siya? Siya ang misis ko. Kasal ka na? Akala ko ba ayaw mo ikasal? Anong nangyari? Utos sa akin ni Lolo. Nga pala, itago mo to. 88 million ang halaga ng cheque na to, pero sinulatan ng kasunduan sa likod. Hindi niya alam kung sino ako. Itago mo yan para di niya makita. Mr. Gu, ang ganda ng misis mo. Tigilan mo ako. Tara na. Tara na. Anong ginagawa nyo? Nandito ka na pala, Ken. Ang kumpanya natin ay may partnership sa Engine Group. Ngayong araw, bibisita daw si Mr. Gu sa opisina. Siya nga pala, pumunta ka sa ospital, hindi ba? Para alagaan ang lula mo. Narinig ko magaling sa negosyo to si Mr. Gu na to. 2 taon yung pinapatagbo ang Engine. Muntik na sila mabankrupt noon, pero ngayon, nasa top 5 most rich company na sila. Narinig ko din na gwapo daw si Mr. Gu. Tsaka single and ready to mingle siya. Buti naman at single pa siya. Pero kung sino man ang magkakatuluyan niya ay mahihirapan. Madaming gusto aagaw sa kanya. Ken, wala kang tulog dahil nakaalaga ka ng lola mo, no? Ang laki ng eye bags mo. Halika, huwag kang gumala, aayusin ko yan. Naririnig ko kayo sa loob. Puro na lang kayo chismisan. Pinabayar ba kayo para makipagchismisan? Pasensya na po. May mga tao talaga na kahit pa mag-makeup, kitang-kita pa rin mukha ng kahirapan. Anong ginagawa, Manager Zhang? Hinahaluan mo ng paglalandi ang trabaho. Pati clients na rin di mo pinalagpas. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ka din naman ganyan, walang client na papatol sa'yo. Kaya mas pinipili nila ang design mo kaysa sa'kin. Ginawa mo na palang pambayad ng katawan mo, walang pinagkaiba sa isang bayaran. Manager Zhang, pwede ba mag-iingat ka sa sinasabi mo? Mag-ingat? Ang sahod mo bawat buwan ay 4,000. Nagbabaon ka ng pagkain para lang makapag-ipon ng pera. Pero nagawa mo pa rin umandi. Nasasabi lang naman ako ng totoo. Manager Zhang, Ken, tawag kayo ni Mr. Wang sa office niya. Pupunta na. Alam ninyong may partnership na tayo. Ito ang unang beses na pinaunlakan ni Mr. Gu ang imbitasyon ko sa opisina natin. Di ko malalaman na magkaparehong design yung dalawa. Ano? Magkaparehong design? Paano to nangyari? Tinakaw mong design ko? Anong sabi mo? Ako ang manager ng design department. Bakit ko naman nanakawan ang design niya? Samantala isa lang siyang assistant. Si Ken kanina hinta sa college pero nag-major siya ng designing. Di ko inasahan na ganito siya kagaling. Wala siya ngayon dahil may sakit ang lola niya. Kapag kinuha ko to, siguradong magugustuhan to ni Mr. Gu. Ken, ginaya mo design ko. Ginaya ko? Akin ang design na yan. Paano ang design mo to? Matagal na sa akin ang design na to. Nasa computer draft ko lang. Paano naman sa'yo to? Akin nga kasi. Chikyan, si Miss Zhang ang head ng department natin.
Habang ikaw, assistant ka lang at hindi pa napopromote. Sabi mo ginaya ang design mo. Sinong maniniwala sa'yo? Mr. Wang, wala naman sa posisyon ng kakayanan ng isang tao. Kaya di mo masasabi sinong nanggaya sa amin. Tingnan yung computer draft na sinasabi niya. Manager Zhang, papayag ka ba? Manager Zhang, papayag ka ba? May partnership naman ang kumpanya sa Hengjing. Hindi importante kung sino ang nanggaya sa kanila. Ang mahalaga ay hindi malalaman ni Mr. Gu ang pangit na imahe ng kumpanya. Chikian, baguhan ka namin. Kaya naiintindihan ko na may gusto kang patunayan. Pero alamin mo ang lugar mo. Sabi ko na nga ba, baguhan pala si Kian Kian. Kaya minsan lang sila magkita ni Mr. Wang dito sa opisina. Kaya mas papanigal talaga ako ni Mr. Wang. Mr. Wang, akin kasi talaga to. Anong di mo pinapakinggan ng side ko? Tama na! Chikian, si Miss Zhang ay nanggaling pa sa abroad. Top student din sa klase nila. At ngayon, siya ang manager ng ating kumpanya. 2 taon na siya nagtatrabaho at maayos ang performance niya. Kaya paano gagayahin ka niya? Ken, simula na nakapasok ka dito, ginawa kong makakaya ko para i-train ka, hindi ba? Naniniwala ako na kahit kulang ka pa sa karanasan sa pagdidesign. Akala ko honest ka na tao. Hindi ko inaasahan na babaliktarin mo ako ng ganito. Nagsasabi ako ng totoo. Mr. Wang, akin talaga tong design na to. Tama na yung Ken. Hindi ka pa ba tapos? Hindi na namin kailangan ng katulad mo. Tanggal ka na. Kunin mo mga gamit mo at umalis ka na dito. Mr. Wang! Sinong tatanggalin niyo? Sinong tatanggalin niyo? Bakit ka nandito? Ikaw ba si Mr. Go? Mr. Go, pasensya na di kita nasundo. Nandito ka na pala. Ako ang general manager ng Changxiang. Ang pangalan ko ay Wang Chan. Mr. Wang na lang po. Ikaw si Mr. Gu? Hindi. Hindi ako si Mr. Gu. Ano kasi, siya si Mr. Gu. Ako ang assistant ni Mr. Gu. Hindi ba tama ako, Mr. Gu? Tama. Ako si Mr. Gu. Siya ang assistant ko. Gu din ang apelido niya. Nga pala, anong pinagtatalunan ninyo? Ano kasi, Mr. Gu? May di pagkakaintindihan lang. Pasensya na. First time mo pa naman dito at naabutan mo pa ang gulo namin. Pakiusap. Huwag ka na magalit. Papalabasin ko na siya. Chikian, ano pang ginagawa mo? Kunin mo na mga gamit mo at umalis ka na dito. Nakaka-estorbo ka kanila, Mr. Gu. Pero akin talaga yung design. Mr. Gu, hinako niya yung design ko. Mr. Gu, akong manager ng design department. Hindi nakapagtapos ng college si Ken. Kaya malamang ay nanggaling siya sa mahirap na pamilya. Kaya binigyan ko siya ng pagkakataon na magtrabaho dito. Habang nandito siya, ginawa kong lahat para gabayan siya. Hindi ko inaasahan. Tatatraidorin niya pala ako. Mr. Gu, dapat ipagtanggol mo ko. Nasa ng design manuscript? Ibigay niyo sa akin at titignan ko. Ito po. Ang design na yan ay gawa ni Chikian. Ha? Paano mo naman nasabi? Dahil ako ang asawa niya. At nakita ko ng design na yan dati. Ikaw ang asawa niya? Siyempre, ipagtatanggol mo siya. Si Mr. Gu pa rin ang masusunod. Ang basos mo naman para sumabat sa usapan namin. Siya si Mr. Gu! Assistant! Kaya pwede siya magsalita. Mr. Gu, susubukan kita ngayong araw. Sa tingin mo, anong dapat gawin natin? Para sa akin, dapat siyang matanggal. Para naman kay Mr. Wang, unfair siya sa mga empleyado niya kaya dapat hatulan siya ng industry ban. Hindi na masama. Sige. Mr. Gu, nagkamali ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Pakiusap, bigyan mo pa ako ng chance. Mr. Go! Kasalanan to ni Miss Sang. Naniwala lang din ako sa kanya. Hindi ko sinasadya. Ano? Ikaw, Po? Chikian, hindi ba? Nakita ko ang design manuscript mo. May talent ka.
Sayang ang galing mo kung assistant ka lang. Simula ngayon, magiging full-time designer ka na. May 10,000 salary increase ka. Talaga po. Salamat, Mr. Gu. Maraming salamat. Kung ganun, assistant ka pala ni Mr. Gu. Ganun nga. Kakapasok ko lang sa kumpanya nila. Salamat pala kanina. Wala naman akong ginawa. Nagsabi lang ako ng totoo. Mabait lang talaga si Mr. Gu. Salamat pa rin. Nga pala, may gusto sana akong tanungin sa'yo. Gusto mo bang lumipat sa bahay ko? Ano? Ano? Miss Chi, kasal na tayo. Wala naman tayong relasyon at di pa natin masyadong kilala ang isa't isa. Hindi yata nararapat na gawin natin yun. Hindi. Hindi yun ang intensyon ko. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Ang gusto kong sabihin ay masyadong malang renta sa bahay. Iniisip ko kung nilipat ka sa bahay, pwede natin paghatian yung bayad. Teka lang, Miss Chi. Sinabihan na kita na kasunduan lang ang kasal natin. Pero, tingin ko ay nararapat na hanggang dun lang ang ugnayan natin. Siya, sige. Ililibre na lang kita ng pagkain. Mauuna na ako at may gagawin pa ako. Iba kaya iniisip niya? Kakain na lang akong mag-isa. Ano ba namang tipong asawa si Guyanzu? Ang mag-asawa ay dapat ang tutulungan. Tapos ngayon, masama pang tingin sa akin? Sino yan? Landlord. Landlord? Bakit naman siya nandito ng ganitong oras? Ikaw? Diyan. Kian. Bakit ka nandito? Kian. Pwede mo makinig ka sa akin? Mag-day off ko muna bukas. Itutuloy natin ang kasal, okay? Nababaliw ka na ba? Tapos na tayo, Limo. Yung bigay mo 8,800, inuli ko na sa'yo matagal na. Akin na yung 300,000 yuan. Ibalik mo agad sa akin. Ano? Nagbibiro ka ba? Yung 300,000? Alam mo, binili ko na yun ng bahay. Paano ko naman yun mababalik sa'yo? Problema mo na yun. Basta ibalik mo sa akin yung pera. Pakiusap, pakinig ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Nandidiri ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mo akong sisiin sa gagawin ko! Anong ginagawa mo? Alis! Ikaw bata ka. Kasal ka na, hindi ba? Bakit ba nandito ka pa rin sa bahay? Bilisan mo at umuwi ka na kay Kian. Sa hotel na lang ako matutulog. Teka! Huwag mong subukang mag-book ng hotel. Dahil malalaman ko yan. O siya, makakalis ka na. Lolo! Bilisan mo. Umalis ka na. Alis na. Sige na nga. Anong ginagawa mo? Huwag mong labanan. Hayaan mo lang. Kian. Kasalanan mo lahat ng to. Kung nagpakasal ka na lang sana sa akin at inalagaan mo ang pamilya ko, hindi ko na sana ito gagawin sa'yo. Tumigil ka. Kasal na ako. Kasal? Kaya pala ang lakas ng loob mong iiwan ako dahil may ibang lalaki ka na pala. Aling floor ba yun? Malayo pa ba? Kian. Pero kahit nagkunwari ka pa rin inosenteng babae, bakit hindi nakalak ang pinto? Nung tayo pa, ayaw mong pagalaw sa akin. Pero ngayong kasal ka na at nagsama pa kayo ng lalaki mo. Gusto kong makita ngayon kung paano ka humalingling sa kanya. Ipakita mo sa akin paano mo siya pinasaya. Halika! Tumigil ka! Kian! I-track mo ako at pumunta ka dito. Anong ginagawa mo sa kanya? Lalaki ka ba talaga?
Ikaw pala ang bago ni Chikian. Anong ginagawa mo? Kung may gagawin nga ako, ano namang magagawa mo? Makinig ka. Nanggaling ako sa Hanging Group. Narinig mo na ba ang Hanging Group? Sila ang leading enterprise dito sa China. Kakalabanin mo ako? Ang buong angkan mo maghihirap. Ganun ba? Ang lalaking katulad mo na nakapasok sa trabaho at na-promote? Kung ganun, walang kwenta pa lang nasa HR department at hinayaan ka nilang makapasok sa trabaho. Ano? Tingin mo ba nakakatakot ka? Si Mr. Gu ka ba para utusan ng HR department na ipatanggal ako? Kung alam mong nakakabuti sa'yo, umalis ka na dito. Iniistorbo mo kami ni Chan Kian. Mr. Gu. Mr. Lin, ako si Limo ng marketing department. Binugbog niya ako. Tulungan mo ako. Mr. Go. Oh, Mr. Go. Ikaw si Mr. Go. Tanggalin mo to sa trabaho. At tumawag ka ng pulis. Opo. Limo, gago ka talaga. May utang ka pa sa akin ng 300,000 pero ayaw mong bayaran. Paano mo nagawa sa akin to? Pilitin mo siya magbayad. Opo. Wag, Mr. Go! Mr. Go! Nagkamali ako! Mr. Go! Patawarin mo ako! Hindi ko alam na ikaw pala ang asawa ni Chen Qian! Mr. Go! Pakiusap! Labas mo na siya! Pakiusap, Mr. Go! Tara na! Mr. Go, nagkamali ako! Alis na po kami! Mr. Go! Mukha ka namang matalino, pero nagmahal ka ng ganong tipo na lalaki. Ang init. Anong sabi mo? Ken, kumalma ka! Ken! Ang init. Sobrang init. Goyenzo, bakit ka nandito? Kasi Kasi ano? walang nangyari. Pero, Buti at nahimasmasan ka na. Maligo ka muna. Sa labas na lang kita hihintayin. Nandito lang ako pag may kailangan ka. teka lang. Pangako, wala talaga nangyari sa atin. Huwag mong ibahin ang pagkakaintindi mo. Ano ka ba? Desente siyang lalaki. Pero mga magandang pangangatawan niya. Ay nako. Ganun ba kalakas ang laso na yun? Maayos na ba pakiramdam mo? Dadalhin kita sa doktor. Ay, hindi. Ayos na ako. Salamat. Pero bakit ka pala nandito ngayon? Si Lolo kasi. Ano? Hindi kita marinig. Pinalayas ako dahil hindi ako nakabayad ng renta. Aha, pwede ka namang matulog dito. Pa-thank you ko na din sa'yo. Sige, matutulog na ako. Magpahinga ka na din. Oh, sige. Good night. Huwag niyo na akong sunduin pa.
Huwag na din kayo mag-park malapit dito. Baka mabuking kung sino talaga ako. Opo, Mr. Go. Go, Yenzo! Ayos na, bilisan mo. Hindi ba't may back yan? Kilala mo ba ang may-ari ng sasakyan na yan? Hindi ko kilala. Nagtanong lang ng direksyon. Ah, heto. Isuot mo na to. Hatid na kita sa trabaho. Bilisan mo. Malilate na ako sa trabaho. Tara na. Maraming salamat. Wala yon, isa pa makatabilang workplace natin. Nga pala, nangsin ako ng pera sa'yo. Huwag mong kalimutan kunin mamaya. Kakahire mo lang, di ba? Dapat i-treat mo ang mga kasama mo. Pang merienda nyo ganun. Kunin mo, baon mo, i-reheat mo na lang mamaya sa break mo. Sunduin kita mamaya pagkatapos. Salamat. Ingat ka. Bye. Ay, iba talaga pag may asawa na. May maghahatid sa'yo at may hinanda pang baon. Pag kinasal ka, mararanasan mo din to. Wala akong balak, Mr. Go. Initin mo to mamaya at ihatid mo sa office ko. Ang laki ng ngiti niya. Hindi kaya in love na talaga siya? Teka! Ang planning department ang naghahanda para sa next quarter na trabaho. Akin na report nyo. Sino mauuna? Ako na po. Para sa susunod na quarter, ang ginagawa ng planning department ay... Sandali lang. Totoo ba itong nakikita ko? Si Mr. Guay. Nakangiti. Nakita ko din. Ngayon ko lang din siyang nakitang na-distract sa meeting natin, di ba? Tignan mo. Sige, yan na lang muna ngayon. Pagpatuloy na lang natin bukas. Tara, tingnan natin. Malamig dito. Dapat mauna ka na umuwi. Ikaw talaga. Eh ano naman? Kaya mo bang sinusundo kita? Oo na, tumabi ka muna. Ako magdadrive. Tara na. Sobrang lamig. Tignan nyo! Umalis si Mr. Gu sa kayong maliit na scooter. Ang babaeng yun. Siya kaya ang misis niya? Naiinggit na talaga ako sa kanila. Paano naman ako? Ang lamig. Nga pala, nasan ang baunan mo? Bigay mo sa akin para mahugasan ko. Kung hindi, mangangamuyin bukas. Huwag na. Ako na maghuhugas nun. Teka lang. Kian, hindi ka ba nabaon ng ulam kanina? Pasok. Mr. Gu, ito na po ang lunch mo. Mukhang masarap ah. Bumili ka na lang ng ulam mo. Sana all may asawa. Tama. Sinadya ko yan para bumabatin bangko. Bakit ka ganyan makatingin sa akin? Sinungaling. Binigay mo sa akin lahat ng ulam, hindi ba? Nagtitipid kasi ako para mabalik ko sa yung pera. Mas kailangan mo yung pera kaysa sa akin. Sapat pa naman ang sahod ko. Seryoso nga. Kunin mo na. Asawa mo ako, kaya responsibilidad na din kita.
Hindi mo kailangan mag-ipon para sa akin. Hindi mo kailangan ibalik yung pera sa akin. Nga pala, ayoko nang pag-usapan pa ulit ang tungkol dito. Mauna na ako. Teka, na pala, gusto ko kumain ng sweet and sour pork mamaya. Paborito ko yun, kaya damihan mo. Oh, siya, sige. Alis na ako. Mamaya na lang. Teka, ano to? Binalik talaga ni Limo yung pera sa akin? Akala ko matatagalan pa bago niya ibalik. Nandun si Guyanzen ng gabing yun, baka tinulungan niya akong singilin si Lemo sa utang niya. Kung hindi makakabayad si Lemo ng utang niya agad-agad. Hehehe. Good mood ka ata ngayon, may nangyari ba? Alam mo ba? Nakuha ko na yung pera ko. Buti naman. Tinulungan mo ba akong mabawi yun? Mahirap kasi singilin si Lemo. Kapag siningin mo siya, hindi talaga yun siya nang babayad. Oo nga, tama ka. Nagtrabaho kasi siya sa hanging group. Sabi ko na ipapaalam ko sa president namin, kaya siguro natakot siya. Wow! Ang galing mo talaga. Heto, tara sa mall. Bibiling ko kahit anong gusto mo. Mas swerte ka at nakapangasawa ka ng mayaman. O sige, sabi mo libre mo ha. Kung ganon, hindi ako tatanggi. Gusto ko rin masubukan na malibre ng mayaman kong misis. Tara na! Tara. Hello, ano pong kailangan nyo? Para sa kanya. Dito po tayo. Mukhang maganda to. Magkano po to? Ipapasukat ko din sa kanya. Maganda pong napili mo. Isa to sa mga hot seller item dito sa store. Gwapo din ang boyfriend mo. Bagay kayong dalawa. Siguro ay business partners kayo. Anong sinasabi mong business partners? Assistant lang yan sila. Mga assistant? Assistant ko at assistant ng mayamang businessman. Tingin mo ba kaya nilang bumili ng damit dito? Maayos kasi sila tingnan. Kaya hindi ko inasana mahirap pala sila. Ano pang hinihintay nyo? Labas! Huwag yung istorbuhin ng store namin. Anong klaseng service attitude to? Service attitude? Bulag ka ba? Nandito ka sa hanging group. Silang supplier namin. Under kami sa kanila. Isa kami sa top clothing brand. Lahat ng damit dito ay di bababa sa 5 digits. Kung wala kayong pambili, umalis na lang kayo. Narinig mo ba yon? Kailangan ay may pera kayo para makabili dito. Tama. Dapat alam niyo kung saan kayo lugar. Oo naman. Siyempre alam ko ang lugar namin. Di ako mayaman pero at least hindi ako sinungaling. Hindi tulad ng iba dyan, na basta-basta na lang ninanakaw ang gawa ng ibang tao. Anong sabi mo? Bingi ka ba? Chicken. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Baka mabalikan ka ng karma sa ginagawa mo. Ang price ng damit na to ay 18,888. Credit card ba or cash? Gusto niyo ba ipa-deliver ko na lang sa bahay ninyo? Huwag yan naman ipahalata na wala kayong pambayad. Excuse me, miss. Pakilabas ng mga bagong designs niyo. Pero miss, halos 100,000 ang presyo ng mga bagong designs namin. Ang mga sure buyer lang pwedeng makasukat. Hindi mo ba siya kilala? Nanggaling siya sa hanging group. Siya ang design manager doon. Kaya magkakilala sila ni Mr. Gu. Ilang milyon din ang sahod niya. Tapos sasabihin mo din niya afford? Hanging Group? Ang store na may under sa pinakamayaman na kumpanya sa mundo. Ang Hanging Group? Tama ka. Sige po, kukunin ko na po. Ayun na naman siya. Mga madam, ito po ang mga bagong designs namin. Tingnan niyo po. Hindi masama.
Ipapatid ko na lang po sa address ninyo. Salamat. Ganyan ba talaga kalitan tingin mo sa iba? Hindi ka ba natatakot na baka i-report ka namin? Galit ka na ata, Pogi. Hindi ba din nyo naman talaga afford? Bakit kaya nagagalit kayo? Shiken, bakit ba inasawa mo tong basurang ito? Bakit ba nandito pa rin kayong dalawa? Malas lang kayo dito. Ano bang nangyayari dito? Kailangan ba talagang maingay habang nagtatrabaho? Manager Yao, nasa mall po natin si Mr. Gu. Mr. Gu? Wala naman siyang sinabi na pupunta siya. Baka nag-surprise inspection siya. Kung ganon, puntahan natin si Mr. Gu. Tara na! Mr. Manager, itong dalawang to kasi. Wala silang pambilit ng gugulo pa. Nanggugulo? Dito pa talaga? Totoo ba ang sinasabi niya? Gusto lang naman namin bumili ng damit. Bibili? Sa tingin ko, gusto nilang magsukat. Isusukat niya lang pero di niyo bibilhin. Paano kung madumihan yung mga damit? Di na namin mabebenta pa ganun. Isa pa, paano kung masira ninyo? Kaya niyo bang bayaran? Mr. Manager, nandito lang sila para manggulo. Ngayon nga lang sabi nila magre-report daw sila. Saksi ang dalawang madam na to. Tama, titistigo kami. Store Manager, siya ang design manager ng Hanging Group. Design Manager? Tama. Nandito ako para mamili sana ng damit. Pero di ko inaasahan na nagpapapasok pala kayo ng mga ganitong klaseng tao sa store niyo. Hindi ako komportable sa store ninyo. Kapag hindi niyo nasolusyonan na to, hindi na ako babalik dito. At sasabihin ko sa lahat na pangit ang store ninyo. Bilang store manager, dapat ay hindi ko haya na mangyari ang mga ganitong bagay. Kundi, mawawala kami ng trabaho lahat. Huwag ka pong mag-alala. Papalisin ko na po silang dalawa. Kayong dalawa, hindi kayo nababagay dito sa store namin. Lalo na't nanggugulo na kayo. Nakaka-apekto na kayo sa pagtatrabaho namin. Umalis na kayo. Tara na. Teka lang. Paano kung di kami aalis? Di aalis? Kung ganun, security nang bahala sa inyo. Itong Hanging Group Shopping Malls. Malalagot kayo pag nanggulo pa kayo. Hindi nyo ba alam na kayo ang malalagot? Ang mga katulad nyo, masasamang ugali. Tingin ko'y dapat matanggal kayo sa hanging. Yawang, may 3 minuto ka para pumunta dito sa Carousel Clothing Store. Kapag natagalan ka, tanggal ka na sa trabaho. Bilisan mo. Ikaw? Kilala mo si Mr. Yao? Anong floor ba ang store nila? 4th floor. Saan din tayo? Bilis! Shiken. Balo din parang walang silbi mong asawa. Talaga ang tinatawagan niyang boss ng store na to? Maluwag na ba yung tornilyo mo, Mr. Assistant? Assistant ka lang naman, pero kung umasta ka, parang CEO. Ikaw? Alamin yung lugar nyo. Isa lang kayo hampas lupa. Kalokohan ang pagpunta nyo dito. Ngayon, nagkukunwari ang asawa mo na CEO. Mukhang manilibing ka ng buhay kasama ang asawa mo. Nagsisinungaling lang siya. Umalis na kayo dito. Nakakasira lang kayo ng imay ng store namin. Umalis na kayo. Hayaan mo na. Sa iba na lang tayo mamili. Hindi ka pa na-promote sa trabaho mo. Baka mapektuhan yan dahil Huwag dito. kang matakot. Maghintay ka lang. Nakikita din nila kung sino ang aalis dito. Kung ayaw niyo talagang umalis, tawagin ng security. Wag! Security, may nanggulo sa store namin ngayon. Pumunta kayo agad dito. Tumawag na ako ng security. Papunta na sila dito. Kung ayaw niyo makalakad, talabas at mapahiya, umalis na kayo. Oo, sige. Gusto kong makita kung sino maglalakad palabas. Mr. Go! Mr. Gu, Pasensya na po, Mr. Go. Nahuli ako. Mr. Yao, tinawag mo po siya Mr. Gu. Nagkakamali ka lang po ata. Ikaw talaga! Mr. Yao, hindi ba't ako ang assistant ni Mr. Gu? Dapat talaga hindi mo ginagalit ang president. Alam mo naman siguro kung paano siya magalit, hindi ba? Oo, tama. Nakita ko si Mr. Gu kanina at ikaw ang assistant niya.
Akala ko nandito si Mr. Gu kaya ako punta dito. Nalito lang talaga ako. Asya, sabihin mo, ano nangyayari dito? Ang dalawang to nanggugulo pero ayaw pa rin nila umalis. Hindi yan totoo. May pira kaming pambili. Sila lang nagsabi na di namin afford. At pilit kaming pinapalabas. Ano? Di ba ang motto ng store natin ay customers first? Nakalimutan niyo na ba? Pero Mr. Wang, wala naman talaga silang pambili. Hindi sila nababagay na bumili dito. Ang ibig sabihin ng customers first ay kahit na meron o walang pambili ang customer, ay dapat aasikasuhin mo pa rin. Ang simple lang intindihin yan, bakit di niyo magawa? Mr. Yao, mamahalin ang mga items natin. Hindi naman tutulad sa ukay-ukay. Siya nga pala, siyang design manager ng Hanging Group. Saksi siya sa panggugulo nila dito. Bulag ba kayo? Hindi ko alam paano ka nakapasok at wala akong pakialam. Bibigyan kita ng 30 minuto para mag-impake at umalis dito. Tanggal ka na, kundi baka may mangyari pa sa'yo. Mr. Yao, ano bang ibig mong sabihin? Bakit mo naman po kami tatanggalin sa trabaho? Bakit? Dahil maling tao ang inaapi ninyo. Sino naman? Sila ba? Madam, nakinig lang kami sa'yo. Kaya nga namin siya pinapalis, hindi ba? Pero ngayon, matatanggal kami sa trabaho dahil doon. Tulungan mo po kami. Opo. Pakiusap. Tulungan mo kami. Mukhang seryoso itong Mr. Yao na to. Posible kaya, ang walang silbing asawa ni Chikia ay mayaman talaga? Hindi ako pwedeng masangkot uli sa gulo. Dahil mawawalan din ako ng trabaho. Huwag mo akong hawakan. Hindi ba't kayo ang may gawa nito? Ano namang kinalaman ko sa inyo? Dapat nga ang wall of the store ninyo ay matagal nang pinasara. Tara na. Sa loob ng 20 minuto, pag di pa kayo kusang umalis, ipapanambot ko na kayo sa pulis. Mr. Yao, hindi po ba pwedeng pag-usapan muna natin? Panindigan nyo ang ginawa ninyo. Mr. Yao, pagkatapos mo dito, mag-report ka kay Mr. Gu. Mauna muna kami ng misis ko. Pasensya na talaga dahil sa gulo kanina dito sa store namin. Lahat ng gusto nyo sa mall namin ay sagot ko na. Pangbawi ko na sa gulo na nangyari sa inyo. Mamili lang kayo. Mr. Yao, makinig ka muna sa paliwanag ko. Isa lang siyang hamak na assistant. Hindi naman kailangan na magkakagulo pa dahil sa kanya. Galing sa siya Hanging Group. Siya si President Gu. Ano? Naisip ko lang. Guyanzo, bakit pala takot si Mr. Yao kanina? Siguro kasi alam niyang malapit ako kay Mr. Gu. Natakot siguro siya na isumbong ko siya kay Mr. Gu kaya siya ganun. Ikaw ang sidekick ni President Gu, parang si Batman may Rubin. Basta masaya ka. Siyempre masaya ako. Basta masaya ka. Nakita mo bang mga mukha nila kanina? Parang babagsak na yung mga panga nila. Napahiya nga sila. Masaya ka ba dun? Siguro kasi dahil na din sa ginawa niya sa akin noon. Hayaan mo na. Di ba mamimili pa tayo? Di ba sabi ko? Libre ko. Tara na. Chicken, pinahiya mo na naman ako. Maghintay ka sa akin. Ilang araw na din kasi yan nangyari, hindi ba? Ay, Chicken. Chicken, maupo ka. Chicken, ilang araw na din napapakita si Mizang dito. Tanggal na ba talaga siya? Yes! Sabi ko naman, di ba? Ninakaw niya ang design ko. Nahuli nga siya mismo ni Mr. Gu eh. Ang bait talaga ni Mr. Gu. Si Mizang kasi, kampante dahil sa posisyon niya, kaya siya ang design manager natin. Hindi ko na nga mabila ilan yung pinatanggal niya na intern. Tapos yung design mo, ninakaw niya pa pala. Tama. Narinig ko din yung mga dati niyang design ay di siya ang may gawa. Talaga? Nga pala, Chicken. Assistant ba talaga ni Mr. Gu ang asawa mo? Ang galing naman nun. Pero kakapasok niya lang sa trabaho. May partnership na tayo sa mga Gu. Tapos assistant niya ang asawa mo. Chicken. Huwag mo kami kakalimutan ha. Iba talaga si Chicken. Ano na namang magagawa niyo sa inyo? Mag-o-order ng tekat at pamigay sa inyo?
Di ba tanggal ka na? Nagulat ka ba? Chicken. Nakakalimutan mo ata kung sinong boyfriend niya ay senior executive natin. Siya ang kanang kamay ni Mr. Gu. Hindi mo siya mapapalis basta-basta. Isang sabi lang ng boyfriend niya, makakapasok siya sa hanging. Pero ayaw ko sa hanging. Kung nasa hanging ako, paano ako makakaganti sa'yo, di ba? Mag-isip ka. Anong sabi mo? Kalma. Ibigay mo na sa kanya. Nandito lahat ang project design ko. Ikaw nang bahala dyan. Sa mga susunod na araw, ibibigay ko pa rin sa'yo at ikaw lang ang magtatrabaho. Ano? Project mo to? Ba't akong gagawa? Chicken, tingin mo ba matutulungan ka ng walang silbi mong asawa? Sa harap ng mall manager, nagtatapang-tapangan siya. Makinig ka. Isang salita lang ng boyfriend ko ay pwedeng matanggal ang asawa mo. Ginawa yan ni Go Yanzu para tulungan ako. Hindi ko pwedeng palagan si Mizan. Hindi ko siya kayang mawalan siya ng trabaho dahil sa akin. Naiintindihan ko. Mabuti. Galingan mo ha. Makinig kayo. Naghanda ng party ang boyfriend ko sa Imperial Hotel para i-celebrate ang pagbabalik ko sa Chancheng. Pwede magdala ng kamag-anak. Tulad na walang silbi mong asawa. Kung hindi mo gugusto na mangyayari. Chicken, sumusobra na siya. Ayos ka lang ba? Darling, yung party mamaya, dapat rin nandun ka. Si Chicken kasi, inapin niya ako palagi. Nang dahil sa kanya nang galit si Mr. Gu. Tulungan mo kong paganti sa kanila. Huwag kang mag-alala, darling. Siyempre tutulungan kita. Sige, bye. Chicken. Lagot ka sa akin ngayong bruha ka. Gusto ni Mizang na pumunta ng asawa ko sa party niya. Malamang ay may masama siyang binabalak. Pero, hindi ko rin siya pwedeng pigilan. Bahala na. Bakit nakasunod si Mr. Go kay Go Yanzu? Para siyang boss. Nandito si Chikian. Umalis ka muna. Ang aga mo ata ngayon. May party ang department namin kaya maaga ang uwian. Party? Anong party? Welcome party ni Ms. Zhang. Zhang? Di ba tanggal na siya? Hindi na tuloy kasi. Boyfriend niya ang senior executive. Tara na, hatid muna kita. Ninakaw niya design mo nun at tinangkin. Kung pupunta ka sa party niya mamaya, malamang may binabalak na naman siya. Mas mabuting di ka na lang tumuloy. Manager pa rin namin siya. Lahat ng nasa department namin ay pupunta. Kung di ako pupunta, baka sabihin na di ako nakikisama. Eddie, aapihin ako lalo. Kung ganun, sasama ako sa'yo. Gusto kong alamin yung binabalak ni Kuy Ming. Anong sabi mo? Wala. Gusto kong sumama para makilala ko din yung trimming na sinasabi mo. Tara na. Ayoko. May trabaho ka na din at ginagalingan mo. Ayoko naman kaabala sa'yo. Umangkas ka na lang kung hindi malilate ka. Aapin ka nila, sige ka. Humawa ka na mabuti. Teka, dito ang daan. Mauna ka muna, susunod ako agad. Miss Zhang, ang ganda ng kwintas mo. Siguro mamahalin yan. Ganon ba? Ang kwintas na to ay bigay sa akin ng boyfriend ko. Si Miss Rina ang may gawa nito. Pero hindi ko talaga alam kung magkano to. Miss Rina? Siya ang best jewelry design sa buong mundo. Malamay sobrang mamahalin yan. Miss Zhang, narinig ko ng boyfriend mo galing sa marketing department ng hanging. Malapit din na siya kay Mr. Gu. Victim yung boyfriend mo, Miss Zhang. Chicken, nandito ka na. Nandito na bala sa department natin? Wow, ang ganda naman ang suot mong pulseras. Maganda, diba? Maganda nga. Wedding gift yan sa ng lolo ng Mr. ko. Oh. Maganda din ang kulay.
Para Imperial Green. Parang ano? Hoy mga pulube, anong Imperial Green bracelet? Ordinaryong bracelet lang naman to. Hindi naman ito Imperial Green. Tama ka dyan. Paano mo naman maa-afford ang mga mamahaling bagay? Hindi mo kayang bilhin. Peke lang yung suot mo, chicken. Isa ka lang pulog mapagkunwari. Diba, normal ka lang naman sa office. Hindi ko inaasahang magyayabang ka dito sa party. Hindi naman ako nagyaya. Anong ginagawa mo? Akin ang bracelet ko. Bakit ba? Akin ang bracelet ko. Bakit ba? Peke lang naman tong bracelet mo. Bakit ka ba nagagalit? Tabi-tabi mo lang ba ito tabili? Sa Changi ba? Ang bado ng pagka-green. Halatang pike. Mahirap lang talaga si Chicken. Bagay sa kanyang basurang bracelet na yan. Mizang, sumusobra ka na. Sumusobra? Hindi naman ako sumusobra ha. May gusto pang akong gawin eh. Gusto mong malaman? Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ay hala, nasira. Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit ka ito ginagawa? Kita mo na. Peke lang kasing bracelet mo. Binili lang niya ng walang kwenta mong asawa sa bangketa. Mag-sorry ka. Ano? Sabi ko mag-sorry ka. Ay! Chicken! Diba pinatanggal mo ko kay Mr. Gu? Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Tapos ngayon magsusorry ako sa'yo? Walang ba yung sampal ko? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Nasira yung bracelet na binigay sa akin ni Lolo. Pasensya na talaga. Ang mahalaga, ayos ka. Sino ang sumira sa bracelet na to? Ako ang sumira. Ano naman? Napulot mo lang naman yan sa basurahan. Bakit naman siya manalagot? Sinira niya, kaya dapat niyang bayaran. Peke lang naman yung bracelet. 200 yuan. Sapat na ba yan? Alam mo ba kung magkano yung bracelet? 80 million. Anong sinasabi mong 80 million? Gusto mo magbayad ako ng 80 million para sa peking bracelet na bili mo? Ang bracelet na to ay ang Ice Type Imperial Green. Nasa 10 lang ang ganito sa buong mundo. May nakabili nito sa isang auction kailan lang. Nabili niya ito sa halagang 200 million. 80 million lang hinihingi ko sa'yo. Dahil kasamahan ka ng asawa ko, mabait pa ako sa presyo na binigay ko sa'yo. Miss Zhang, magbayad ka na. Hindi dahil sabi mong 80 million ay totoo na. Ang ganyang Ice Type Imperial Green na bracelet, si Mr. Gula ang nagmamayari niyan dito sa hanging. Siya lang ang may ganyan sa bahay niya. Kung ganun, ba't di mo nalang sabihin na ikaw si Mr. Gu? Kahit na hindi ako si President Gu! Bakit ka nandito? President Gu! Bakit ka nandito? President? Siya ang president? Mr. Choi! Ikaw pala yan. Wala dito si President Gu dahil may inaasikaso siya. Kaya bilang assistant niya, pagkatapos ko sa trabaho ay dumiretso ko dito para samahan ang asawa ko. Nagugulahan ako. Nalito lang ako. Kaya nga sinasabi ko, itong si Chicken, di ko na mabila kung ilang babae pa ang hinaapi niya. Kaya imposible na mapalit siya kay President Gu. Darling, hinaapi nila ako. Ipagtanggol mo ko sa kanila. Paano ko naman maaapi ang assistant ni Mr. Gu? Baka naman wala lang yung nangyari. Tinira ni Miss Zhang ang bracelet ng asawa ko. Ayaw niya ding bayaran. Ano? Sinungaling nga kayong dalawa eh. Para lang sa basurang bracelet ng pagbabayaran nila na ako ng 80 million? Anong tipong bracelet? Anong tipong bracelet? Hindi yan 80 million. Ordinaryong bracelet lang to. Ano namang 80 million to, diba? To ang... Ano pang hinihintay mo? Bakit di ka pa tumatawag ng pulis? Parang madamputat ng walang hiyang dalawang to. Panayim ka! Sherming, nababaliw ka na ba? Ang bracelet na to, nagkakahalaga ng 100 million! Ano? Ito? Paano nangyari yun? Mahirap lang sila. Assistant lang siya. Paano siya nagkaroon mamahal ng bracelet? Oh my God. Chicken. Ay hindi lang basta assistant, kundi mayaman din. Gu Yanzu.
Sumusobra ka na. Anong 80 million? Tapos 100 million? Ang mahal naman ata nun. Hayaan mo na siya magbayad ng totoong presyo nito. Pag nalaman nilang totoong presyo nito, paano kung kaso niya tayo ng fraud? Hindi pwede. Chikian, patawarin mo ko. Nagsinungaling ako sa'yo dati. Sa totoo lang, Hindi ka ordinaryong tao lang. Ikaw ay nawawalang anak ng mayamang negosyante, hindi ba? Alam kong gusto mong gumanti para sa akin, pero magpakatotoo na lang tayo at huwag magsinungaling. Ayaw mo namang maging masama, tingin nila, hindi ba? makakahanap ako ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo. Tama ka. Nag-usap na kami ng asawa ko. Hanggat magpapaumanin kayo ng maayos, hindi nyo na kailangan magbayad ng malaki. 800,000 na lang. 800,000? 800,000? Pero hindi na naman ang savings ko. Dali na. Kung ayaw ni Miss Zhang magbayad ng 800,000, edi yung 80 million na lang. Shit, Ken. Patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya. Magbabayad na ako. Transfer mo sa account ng asawa ko. Ang pera ko ay pera niya din. Ah, ang cute nila. Hindi lang gwapo at mayaman. Sobrang bait pa. Nakakaingit naman. Asawa ko, yung code mo. Totoo nga. 800,000 talaga. Makinig ka. Hintayin mo ako sa labas. Bilisan mo! Mr. Gu, assistant Gu. Miss Chi, pasensya na sa nangyari kanina. Ako na ang humihingi ng pasensya para sa girlfriend ko. Okay lang. Wala yun. Mr. Choi, bantayin mo ng maigi ang girlfriend mo. Pag dun pa lang, di mo magawa ng maayos, pagdududahan ka ng kakayahan mo sa trabaho. Opo. Ayokong may ibang makakalam kung sino ako, okay? Opo, naiintindihan ko. Kayong lahat, pasensya na. Kumain at magsaya na tayo. Lahat ng pagkain ay libre ko. Ang party ay sisimulan na natin. Mr. Gu, mauna na po ako. Ganun ba talaga pag mataas ang posisyon sa kumpanya, masyadong magalang? Takot ata siya sa'yo. Alam mo ba kung bakit natakot siya sa akin? Hindi. Kasi ako ang Robin ni Batman. Chikian. Salamat. Kian. Ang swerte mo naman masyado sa asawa mo. Gwapo na nga, responsable pa. Tama ka dyan. Hindi pa nga ako tapos kumain pero busog na ako sa inggit. Kung asawa ko yan, magpapabalatin ako ng hipon mo. Huwag niyo na kaming asarin. Normal lang na gawin ko to. Nga pala, ito ang unang pagkakataon na nakilala ko kayo. Mag-toast tayo. Salamat nga pala sa pag-aalaga kay Chikian. Cheers! Cheers! Gusto ko pa namin makilala lalo. Lumabas ka tayo ng madalas. Trimming, ano bang problema mo? Ang sabi mo tutulungan mo akong mahigali sa kanila? Hindi lang sabi ako nakaganti sa kanila. Nawala pa ako ng 800,000. Huwag kang na sumigaw! Makinig ka sa akin. Simula ngayon, huwag mo na silang awayin. Si Assistant Gu at Miss Che hindi dapat inaapi. Naiintindihan mo ba? Gusto mo bang maging mabait ako sa kanya? Nababawi ka na ba? Manahimik ka nga. Maghiwalay na lang tayo kung di ka makikinig. Idadamay mo pa ako. Shit yan. Kaya ko na to. Oo na, alam ko. Ba't ayaw mong maniwala? Oo na, niniwala na ako. Dahan-dahan. Sabi ko naman sa'yo dahan-dahan lang sa pag-iinom pero di ka naman nakikinig. Masaya kapag madami kang nainom. Ano bang ginagawa mo? Tinutulungan kitang alisin ang sapatos mo. Goyanzo, Ano yun? Nandito lang ako. Goyanzo, Hmm?
Ang pogi-pogi mo talaga. Talaga ba? Bakit parang gusto mo kong halikan? Chick yan. Alam mo bang pinagsasabi mo? Oo naman. Gawin na natin. Kung gusto mong gawin natin, pagbibigyan kita. Hmm? Pero huwag kang magsisisi.